Malinaw ng Palasyo Malacanang na wala silang ideya sa proponent o nagsusulong ng Zero Remittance Program at activities ng ilang mga overseas Filipino workers. Git ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, dapat lang na alam ng sino mang nag-uudyok sa mga manggagawa na may kapalit at impact ito sa kabuhayan at ekonomiya pati na sa mismong mga manggagawa at kanilang kaanak. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Samantala, dapat din umanong isa-alang-alang ng mga magsasagawa ng ganitong klase ng protesta ang kalagayan at kabuhayan ng kanilang mga naiwang pamilya sa Pilipinas, lalo na ang mga umaasa lamang sa remittance at walang regular na mga trabaho dito, lalo na yung mga may anak na mga estudyante pa lamang at may mga sinusustentuhan na mga nakakatanda. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Kaya ng mga pahayag ni Undersecretary Claire Castro kaugnay ng binabalak ng ilang grupo na zero remittance kung saan ay inaasahan magsisimula ito bukas 28 ng buwan ng Marso at tatagal naman hanggang sa pagpasok ng buwan ng Abril.